Eto na nga yung sinasabi ng karamihan na walang mangyayari sa kaso kay Romualdez sa ombudsman. Heto na! Pinapadismiss ng kampo ni Romualdez yung kaso niya sa Office of the Ombudsman dahil wala daw itong ebidensya laban sa kanya. Wala daw nag-uugnay sa kanya na tumanggap siya ng pera, pinangakuan, o tatanggap o kahit na anong ebidensya na magsasabing nakinabang siya sa mga proyektong flood control. Ang nag-uugnay sa kanya na si Orly Gutesa, sabi niya, ay bumaliktad na. Nag-recant, binawi ang mga sinabi. At ang rason ng pagbawi ni Gutesa ay dahil napilitan lang daw siya na magsalita laban kay Romualdez dahil sa takot. At tatlo sa mga hinahawakan ni Attorney Balingod na mga testigo na nagsasabing nag-deliver sila kay Martin Romualdez ay bumaliktad na rin. At sa kabuuan, 25 dating empleyado ni Saldico ang nagsasabing wala silang nakitang kaugnayan ni Romualdez kay Ko pagdating sa pera. Kita mo nga naman ang pagkakataon sa pananalita ng Pangulo sa pagbungad ng kanyang SONA, abay nagkaroon ng pag-asa dahil kakasuhan ng kanyang pinsan at alam ng mga Pilipino ano ang kalalabasan nun. Pag kinasuhan ng kanyang pinsan, pag ito ay ipinakulong, siguradong magsasalita ito kung sino pa ang kanyang mga kasabwat na alam natin hindi na mangyayari dahil inayos na. Naayos na po. At sa takbo ng mga balita, mukhang hindi talaga tayo magkakaroon ng hustisya ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos kung hindi doon sa panahon ni Sara Duterte. Kaya relax lang muna tayo. Palakasin natin ang ating sigaw para kay Sara Duterte. Palakasin natin ang ating pangangampanya para kay Sara Duterte at bantayan natin yung panluloko na ginagawa ng mga propagandista para sirain si Sara Duterte. Dahil kay Sara Duterte lang tayo makakaasa na itong mga magnanakaw na ito ay makukulong ng talaga at hindi na makakaulit pa.